Hindi ko malaman kung matutuwa ako, mahihiya ako dahil siyempre isipin mo chief ng National Police maglalabas ng kanyang katangahan sa isang public hearing, no? Oh. Nakakahiya para sa mga pulis ng ordinaryong pulis na marami diyan nag-aaral pa ng abogasya, no? Yung iba ay mga abogado pa, yung ibang pulis, no? Tapos meron silang hepe na para lang mukhang matalino, magaling, bumuklat pa ng mga libro ng Supreme Court na ay, wow, mali naman pala. Ay, nako. Nawaw mali. Okay. Buti na lang, hindi tayo ang nawaw mali partner, ha? Kasi, importanteng malaman kasi ng taong bayan, tayo naman dito sa SMNI, ganun lang naman eh. Kumisa napag-iisipan tayo ng kontra-gobyerno, hindi po. Tinutuwid lang natin kung ano yung mali at binibigay natin yung tamang impormasyon. Yes. Para na sa ganun, kasi mahalaga ang role ng media, kinakailangan tama ang binibigay nating impormasyon, no? Masakit sa tenga ng ibang mga sektor siguro na maaring tamaan, no? ng pagtutuwid natin, but yun ang role ng media eh, no? Hindi tayo nandirito para sumipsip, panakibuta sa mga kabalbalang ginagawa ng ilang namumuno sa ating lipunan, kundi nagsasabi ng totoo. Halimbawa, sabi nila, kapareho ngayon na maganda yung mga ginagawa, no? Pag maganda naman talagang pinupuri natin eh. Katulad halimbawa sa Davao del Norte, just the other day, namigay sila ng tig sa 10,000 na ayuda sa mga estudyante sa college, no? Pwede maganda yun, pagka ganun eh, pinapalakpakan talaga natin dahil maganda. Ay, ano yun, tulong yun eh. Kailangan yun ng mga estudyante. Pera din natin yun. Bagamat ang namimigay ay pinapadaan sa office ni Speaker, ang pangalan nun? Speaker Martin Romualdez. No? Ay pera ng taong bayan yan, hindi po yan pera galing sa bulsa ng isang politiko. Dapat nga lang i-explain nila bakit sa Davao del Norte lang. Bakit hindi sa buong bansa, no? Marami din mga estudyante sa iba pang regiyon. Mas marami. So, yan na nararanasan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng SMNI diyan sa iba't ibang lugar, no? Sa Pilipinas, no? Sa Davao City, sa Davao del Norte at sa Sarangani Province. Correct. There were attempts, no, to justify itong pang-aabusong ito ni PNP Chief Marbil kanina at 10 ng iba pang mga opisyal ng NAPOLCOM. Nakakalungkot kasi when you justify something that is wrong, no, ewan ko kung saang batas ng tao, batas ng Diyos, hinuhugot nila yan, no? Kasi gawa ng, sasabihin lang, kinanyong pa kami, naging, anong pangalan to? Naging maximum ang tolerance namin, para bang sila pa ang inapi ng mga pobreng miyembro ng kingdom. Mabuti na lang, at marunong ang Diyos, umaandar 24/7 yung mga CCTV within the compound at nakita rito yung sinasabi, kasi pag tinignan mo, pag hindi wala kang makikita ibang video, yung pinakita nila doon sa sinasabi lang mga body cams nila, talagang isipin mo mukhang ginapi yung pulis ng mga taga-kingdom. Pero ayan, pinakita naman sa kabilang banda ng KOJC, oy, sandali lang ho, nagsisinungaling ho kayo, nambobola kayo. Yes. Alas 3:51 ho nang dumating kayo, walang pasabi-sabi, nilagyan nyo ng ladder, inakyat nyo yung mga compound namin. Hindi pa pati yung sinasabi nyong kinanyon kayo ng tubig na hindi naman talaga kinanyon, kundi sinyawer, pasado alas 5 na. Ayun. Good 2 hours, 1.5 hours, after nila nalusob na sinupil naman ng mga tao, kasi
Sila may-ari niyan eh. Oo. Oo. Wala. Oo. Siyempre, Pinipilit nila na anong tawag nito, nasa tama yung galaw nila. Kaya sabi ni Mr. De La Rosa, ni Senador, siguro maganda sa susunod. Isama mo na Marbil, sabi niya, lahat ng ground commander. Kasi nga, nung una, nagtataka tayo, para lang malaman ng tao, bakit hindi pulis Davao yung nanlusob? Oo. Hindi pulis Davao eh. Sige. Ito yan, nakatalikod na yan, naka-side view na yan. Si Diwata, si Diwata. Si kamukha lang ni Diwata yan. Si General Nicolas Torre. Siya yung regional director. Anong tawag nito? Ang sabi nila anong tawag niyan? Ginagawa lang nila ang tama. Pinipilit nila tama yung ginawa nila. Bagamat alam naman natin sa lahat ng libro, sa lahat ng pagkakataon, mali. Iyon. Kasi gusto ko linawin sapagkat itong huli nag-press conference yan si General Diwata, no? Torre. Hindi, ewan ko lang. Tuwing nakikita ko siya, naalala ko si Diwata eh. yung bakla na nagtitinda na malapit sa bata. Oo. Yung sikat sa mga pares, di ba si Diwata? Si Diwata yun, Si Senator Padilla, no? Kumbaga, humingi siya ng clarificatory relief sa Korte Suprema para once and for all maging malinaw. Ano ba Pagka ba nagpulong yung dalawang kapulungan bilang isang kongreso, assembly, yung bang pagboto dyan hiwalay ba yung sa House at saka yung sa Senate o sabay pagsasamahin at 3/4 lang talaga, no? Mabuti na yung malinaw. Kasi ginigit ng House 3/4 lahat, no? Lugi naman, 24 lang yung isa eh. Tapos 300 plus yung mas marami Congress, sa kabila, no? Oo. Ngayon, ang stand naman ng mga senador, malinaw naman ang saligang batas. So once and for all, para maging malinaw, sasabihin na ng Supreme Court. Yes. Eto yun. Oo. Diba? Ito ang para wala nang maraming diskusyon pa. Correct. Anyway, balik lang tayo sa usapan natin. Diyan sa pandarahas, pandiligalig, no? Harassment na nangyayari diyan sa mismong tapat ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City at sa iba pang mga places of worship ng KOJC. Nag-press conference kasi ito si General Diwata, no? Sensya ka na, yun ay tatawag ko para mas mabilis lang, no? Maalala ng tao. Para pag nakita nila yung mukha ni pwede na sabihin sa atin na, "Hoy, Jason, sumusobra ka naman." Talagang magkamukha sila. Diba yung gano'n? Okay. Ngayon, ang sabi niya kasi, ang justification, kaya naglagay ng checkpoint dyan. Saan ka makakita, ha? Sa tanang buhay ko sa Davao City, ngayon lang nagkaroon ng checkpoint dyan sa lugar na yan. Taga rito ako eh. Kaya kabisado ko. Ang justification niya, pagka hindi mo kilala at hindi mo alam ang pasikot-sikot ng Davao City, maniniwala ka. Yes. Kasi ang sabi niya, kaya po kami nandyan sapagkat yan po ang exit point. Diyan lumalabas yung mga masasamang loob, yung mga kriminal, yung mga bandido. Ang ganda pakinggan eh. Diba? Tama nga naman kung di mo alam kung Davao City. Yan po diversion road. Sa tapat ng KOJC. Dalawa lang ho ang exit point dyan. Ang isa, tuloy-tuloy yan, lalabas ka na ng Panakan. Doon sa headquarter ng East Mincom, Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. Yung Malacanang in the south, no? At yung Logistics Command ng DPWH. Yan ang tumbok niya. Pagka kumanan ka naman, ito yung, kunyari, nasa kanan yung compound, no? Kasi nandoon yung mga nagche-checkpoint. Pag umabante ka ng konti, merong isang bagong kalsada riyan. Yung bagong kalsada yan, papunta sa barangay. Ang paikot yan hanggang sa periphery ng Davao International Airport. Yes, oo. At ang karamihan ng mga gusali at building dyan ay mga dormitoryo. Mga paupahan dahil nandyan po ang dalawang pinakamalaki at pinakamagaling na universidad sa Davao City, yung Lyceum of the Philippines, Lyceum University, at saka Jose Maria College Foundation. Correct. Na nasa loob ng
compound ng KOJC. Correct. Mm-mm. So yun ang dalawang lagusan. Kaya ini-imagine ko, ano ba pinagsasabi nitong exit point ng mga kriminal, ng mga masasamang ano, loob? papunta sa airport yung isa, papunta sa para ma-picture ninyo, ang kalsada ho, kung dapat nag-checkpoint sila at ganun ang kanilang hangarin, dapat ang checkpoint, nandun pa ho, umatras ka pa ng mga 1 kilometro, mga 2 kilometro mahigit. Yung tinatawag ng mga sinaunang taga Davao na Mamay Road. Na ngayon ay Governor ang Leonto Avenue. O malapit po yan sa mismong kampo ng Philippine National Police sa Camp Katitipan. Yan ho talaga ang exit point. Pag kumaliwa ka riyan, ang labas mo riyan, papuntang Barangay Kabantian, lulusot na yan patungong Paquibato District, Davao City, bundok na uya, para bundukin. Lalabas ka na kung kakaliwa ka pa papuntang Bukidnon o kaya papuntang North Cotabato. Kung kakanan ka naman, lalabas ka na dyan sa Panabo City, Davao del Norte. I see. So makakatakas ka talaga kung kriminal ka. Iba-ibang, oo. Pero kung mag-checkpoint yung pulis dyan, masasakutin nila yung mga kriminal. I see. Hindi doon sa may KOJC compound dahil ang exit lang dyan, kung ituturing man yung pangatlo, yun na mismong airport. Tama. Pagkumanan ka, airport na yan. Airport na no? Oo, international airport. Kung ngayon, dyan naglagay. At saka, nakakatuwa itong mga pulis na mga bata ni General Diwata. Nag-checkpoint sila, gabing-gabi naka-sunglass. Kasi, para hindi makita yung mukha eh. Walang nameplate. Walang name clothes. Baka nasisilaw. Kaya naka-shades. Alam mo, gabing-gabi. That's a no. Paano mababantayan? Oo. At saka, pag tinatanong sila ng maayos, hindi sila, para mga pipi, mga bingi. Hindi talaga, kaya, iniisip mo talaga, ano ba talaga itong to? Kung hindi pandaras ito, I don't know kung anong kwan. Ngayon, alam mo, ang nangyayari dito, ang buong population ng Davao Region nawawala na ng tiwala sa pulis. Ito masakit eh. Alam mo, masakit sa akin yan dahil yung mga kapatid ko, dating mga pulis eh. Nagserbisyo ng maayos. No? Mga dating police officers. Ngayon, kaya ayoko nang ginagawa ni General Diwata Torre, no? Kasi sinungaling siya't kalahati. Yung gagawa ka ng istorya, nuknukan ka ng sinungaling, ayusin mo, unang-una, dayo ka rito. Hindi ka taga rito. Kami, alam namin yan. Nag-drive ako ng taxi nung nag-aaral ako ng college. Kaya kabisado ko pati interior streets ng Davao City. Kaya huwag kang magpaluko-luko na sasabihin mo, kaya namin ginagawa yan kasi pinipigilan namin yung kriminalidad. Gago. Kasi ito ewan ko kung saan nag-aaral ito, no, ng good manners and right conduct to si General Marbil, no? Kasi parang parang kanina pinapanood ko siya, no, first time kong mapanood ng harap-harapan sa Senate hearing. Yes. Yung pag nagsalita siya, para bang alam mo, no offense man sa mga bakla, parang daig pa niya isang bakla eh, no? Bakit? No? Bakit mo nasabi? Barbie siya magsalita, no? Barbie doll, no? Okay. Kulang na lang sa kanya lipstick na pula.